Yung next step is we will navigate sa ating terminal. So, go to terminal. At this point, let's install yung React Router DOM natin. So, ginagamit natin siya for routing ng page at saka navigating sa mga page natin. So, you can hit enter and then let's wait until ma-load niya yung ating router DOM. Okay, so after installing yung router DOM natin, let's get back dito sa ating app.js. So dito sa app.js natin, aayusin natin yung routing ng mga page natin. So kapag nirun natin yung program, it should be yung login yung lilitaw. And then later on, ina-navigate lang natin yung registration natin. Dito, we will be importing lang yung React router DOM natin. Now, we will use a component named browser router. This will help us use browser URL. Next is we will have yung routes. Ito naman is kinoconnect niya tayo sa pupuntahan natin na page. Next, meron tayong route. So, ito naman yung nagko-connect sa atin sa component para makapag-return tayo ng UI sa mismong page natin. Next is we will add dito yung registration natin or yung register natin. And then, ang gagawin natin, i-erase lang natin yung div natin sa loob ng return. Tapos, ilalagay natin dito yung router natin. And then, after natin ilagay yung router, yung routes naman. And then, after nun, ilalagay natin dito yung route natin. So, after ng route, mapapansin nyo, meron tayong path. Diyan tayo pupunta. And then, meron tayong element. So, yung element natin inside is yung login, which is yung login.jsx natin. Next is, we will do the same para sa ating register. After that, ilalagay lang natin yung closing ng routes at saka yung closing ng router natin. As you can see, nagkaroon ng error yung export natin. So, i-retype lang natin siya para mawala yung error. And then, balik tayo sa login.jsx. And then, we will import yung React Router DOM natin dito sa login.jsx natin. And then, we will use yung component na link. Next is, mag-scroll down tayo papunta doon sa button natin. Sa baba niya, let's add yung HTML natin na paragraph or yung P. And then, ibaba lang natin yung closing tag niya. Sa opening tag ng paragraph, ilalagay natin yung style. And then, maglalagay tayo ng margin top dito para magkaroon tayo ng space sa taas. And then, gagawin natin siyang 15 pixel. Tapos, maglalagay tayo ng paragraph na don't have an account. And then, mag-add tayo ng white space using yung curly bracket with double quotation with the space in between. And then, ilalagay natin yung link. And then, yung path kung saan tayo pupunta, which is yung register. Tapos, meron tayong label na register. And then, let's check it out using yung terminal natin. And then, lalagay natin npm start. And then, we will wait na ma-load yung web natin. So, upon checking, walang lumitaw sa page natin. So, ibig sabihin, mali yung routing na ginawa natin. Now, babalik tayo sa app.js. I-delete natin yung login dito na part. And then, we will check yung web and makikita nyo lumitaw na yung mismong web natin. Ang nangyari dyan is, nung nilagyan natin siya ng login, humahanap pa siya ng ibang file na login. So, nung inalis natin yung login, by default, ilo-load niya na yung login page natin. Now, let's go back sa login.js natin. I-design natin yung register natin. Kung mapapansin nyo kasi, ang register natin may color at naka-underline siya. So, aalisin natin yung mga part na yan. So, una, after ng register natin, lalagay natin yung style. So, ang gagawin natin dito, is-set natin yung register color natin into blue. So, meron tayong code para sa color na yan. At tumingin lang kayo sa Google, maraming iba't ibang klase ng code ng color na you can copy naman pagdating dyan. Okay, so yung next part naman is lalagay natin yung text decoration natin
para mawala yung underline ng register natin. So, ang gagamitin natin na text decoration is none. And then, para maiwasan natin yung error na yan, ang gagawin natin, ibababa lang natin si register. Mag-hit lang tayo ng enter sa kanya. Now, let's try yung register natin. Okay, so mapapansin nyo, nag-move na tayo sa registration na page. Now, punta naman tayo kay register.js. So, ang gagawin natin dito, we will import yung ating React Router DOM, pero papalitan natin yung component ng use navigate. And then, gagawa tayo ng variable na tatawagin natin na constant navigate. And then, equal natin siya kay use navigate. So, ibig sabihin, si navigate, siya yung mag-handle sa use navigate na component natin. And then, scroll down tayo. Dito sa if natin, lalagay natin yung navigate login default URL natin. Now, let's go back sa login natin. And then, ang gagawin natin dito is papalitan natin yung label natin na register into login kasi login page ito. So, through that navigate, ang mangyayari ngayon, if we register yung ating user, automatic magmo-move tayo sa mismong login natin. So, una, terminal, punta tayo. And then, connect muna natin siya sa database. So, node server.js. So, ang unang makikita dapat is yung connected to MongoDB, and then open, then npm start para mag-load or mag-boot yung web natin na page sa ating browser. Now, mapapansin nyo dito, login na yung label natin instead of register. Now, we move sa register page, we register yung user natin. Let's say, ang magiging full name natin ay Cara Zorel. And then, ang password will be kzorel123. So, after na registration, we will move sa login. So, successful. Okay, so check muna natin sa database natin kung pumasok si Cara Zorel. So, we'll wait hanggang ma-load yung ating database. And then, sa baba, ayan siya, si Cara Zorel. Then, let's go back sa page natin sa login. Makikita nyo, directed na tayo sa login. Then, try natin mag-login using Cara Zorel. And yung password will be kzorel123. Then, ayan, laging successful tayo. So, yan yung navigation natin.